Sa mga first-timer po, ang pinag-uusapan po namin dito is end times, yung mangyayari sa huling panahon. At tinuturo natin to para pag nangyari na, hindi na kayo magugulat, hindi na kayo masyashock na, ba't ganun? Okay? So, magre-review lang ako for the sake dun sa mga hindi naka-attend ng mga previous topic natin. Ang end times po, ang mangyayari sa dulong panahon, ito po yung summary. Magkakaroon po ng Third World War. Bagamat iilan lang yung nagtuturo niyan, hindi lahat naniniwala dyan, pero ako po ay naniniwala na magkakaroon ng ikatlong digmaang pangdaigdig. Nagkaroon na po ng first, nagkaroon ng second, 1945-46 nagtapos dahil merong na-discovering atomic bomb, and then nung First World War po, nagkaroon ng League of Nations. Yung League of Nations, nagkasunduan na wala nang gera. Pero yung League of Nations na yan, nasira agad, ilang taon lang ang lumipas dahil nag-pull out ang Japan, dahil bobombahin pala nila ang Pearl Harbor at saka yung Germany, nag-pull out sila sa League of Nations. Then, nagkagera ng Second World War. And then, after ng Second World War, binuo naman yung United Nations. In the purpose na wala na rin gerang magaganap. But sad to say, inutil siya ngayon. Okay? Inutil ngayon ng UN. So ngayon, magkakaroon ng digmaan ulit. At kung kayo'y nanonood ng news, sana naman nanonood kayo ng news, hindi pa na drama ang pinanonood nyo. At hindi, Batang Quiapo pa ba ngayon? Ano na? Ha? Ano pa ba? Incognito. Hindi kasi ako nanonood yan. Sana nanonood kayo ng news, binomba na ng Israel ang Iran. Yung pinagpe-pray natin every week. Binomba na nung isang araw yung kanilang nuclear plant. Okay? So, what will happen next? Ang Iran, kakampi niya ang Russia at China at North Korea. So ngayon, pag itong mga kakampi niyang bansa ay nakisawsaw, tumulong sa Iran, dahil pag nakialam ang US, sigurado papasok ang Russia, papasok ang China, North Korea, and then tuloy-tuloy na yan, escalation na yan. Ganyan din ang istorya ng First World War. Binaril yung Duke sa Austria, and then yung mga kakampi niyang bansa tumulong, and then yung kakalabang bansa may kakampi, tumulong, nagtulungan, nagkagera na. Sa Second World War, ganun din. Yung magkaka-allied, yung Germany, kumampi ang Japan, ang Italy, ang Russia, nagkampi ang Britain, at saka Amerika, kahit hindi yan nagkakasunduan dahil communist. So pag nagkampihan ng mga bansa, doon nagkakaroon ng Third World War. So ngayon, pag pumasok ang Russia dito, ang China, tapos na po, gera na. Ngayon, sa tingin nyo, malayo naman ang Pilipinas. Malapit lang po tayo sa China, alam nyo yun? At gigil na sila katakihin tayo. Nag-iingat lang sila dahil marami tayong Army of Aswang tsaka Tikbalang dito. Yung panlaban natin tsaka tirador. So, ang lapit lang yan. Pag ikaw nasa Sambales, maririnig mo yung tilaok ng manok halos from China at yung mga radio station doon, Chinese. So, napakalapit lang yan. So, kung sa tingin nyo, wala kaming pake. Pag sinabing World War, kasali po tayo doon. Okay? Kasali po tayo doon. Kaya you must think, you must prepare what will happen and how we are going to react pag ito nangyari na. And then, kung magkaroon ng Third World War, nilagpas ako na ibang mga signs na beginning of the end. Yung lindol, yung mga kung ano pa, nilagpasan ko na yon. So doon na tayo sa Third World War, wasak ang buong daigdig, wasak ang mga infrastructure, bagsak ang ekonomiya. Yung mga langis sa Middle East na pinagmamalaki ng Iran, ng Qatar, UAE, at lahat sila. Pag yan nabagsakan ng bomba, sunog lahat yan. Magliliyab ang buong Middle East. At pag nagliyab yan, yung mga bansang yan, ayaw sa Christian, bawal. Bawal ang Christianity dyan. Sa iba nga, pinapatay pa yung mga Kristiyano. And then, pag nangyari itong gerang ito, nag-aapoy ang buong Middle East na yan, walang pagkain, walang pera, magulo, so kailangan nila ng tulong from other nations. So ang pinagpe-pray natin na ang Pilipinas ay mas fair, huwag masyadong maapektuhan sa gerang ito. Nawa.
Nawa. May prophecy sa Pilipinas that the Philippines will be the launching pad of the gospel in Asia and the globe around the world. Dahil tayo lang ang nag-iisang Christian country sa Asia. May tinatawag pong 1040 window from Africa, Middle East to Japan. Lahat yan, Buddhist, Muslim, Hindus, Animist, at kung ano-ano pa. Ang Christian country lang, tayo lang. Tayo lang. So kung may gagamitin si Lord para yung gospel kumalat from Japan to Africa sa 1040 window na yan, Pilipinas lang. So during that time, na nagkakagulo ang mundo, hirap ang mundo, bagsak ang ekonomiya, may looting, may krimen, laganap dahil ang gobyerno bagsak. Tayo naman aktibo sa pangangaral ng gospel at sa misyon. Nagpapadala tayo ng mga missionary sa iba't ibang bansa. Yun ang senaryo sa church, no? And then, may lilitaw na isang leader na bibigyan niya ng solusyon ang problema ng buong mundo. Lilitaw siya sa Europe, i-unite niya yung mga bansa at magkakaroon siya ng mensahe ng prosperity again. Prosperity na mangyayari lamang kung merong peace and unity. Kailangang umunlad uli ang mga bansa dahil hirap na hirap. So para umunlad, kailangang magka-isa. At kailangan ng kapayapaan para umunlad ulit. Ngayon, paano magkakaisa? Nagkagera-gera dahil sa relihiyon. Number 1, Muslim, kalaban ng hindi Muslim. Kaya galit sila sa Christian. Yung laban sa Israel, hindi yan political. Spiritual yan. So, itong lilitaw na taong ito na tinatawag na Antichrist, pagbabatiin niya yung mga bansa. Magkakaroon ng unity lahat ng bansa. At lahat ng relihiyon magkakaisa. And then, may lilitaw na bulaang propeta. Actually, hindi siya somewhere else. Nandiyan na siya. Makikilala siya ng buong mundo. Dahil sasabihin itong bulaang propeta, itong taong ito na lilitaw sa Europe, na alam natin sa Bible siya yung Antichrist, sasabihin itong propetang ito, siya yung Kristo. Siya yung Messiah. Sa mga Hindus, siya yung Kalki. Sa mga Muslim, siya yung Mahdi. Sa mga Buddhist, siya yung Maitreya. So itong taong ito, napakagaling, napakatalino, kikilalanin ng buong mundo na leader nila. So yung mga presidente at hari, hahanga dito. And then, unti-unti, gaganda ang ekonomiya. Pero ang sino mang kumontra sa kanyang sistema at polisiya, patay. Yung mga bansa na hindi sasali, gagirahin niya. At mapipilitang mag-unite. Okay? And then, i-implement niya yung pagtatak ng 666. Hindi niya sasabihin 666. Ano yan? Mga microchips. By the way, gusto ko lang isingit. Yung OpenAI at saka yung World App, baka kasali na kayo sa nagpakuha ng iris at nakatanggap ng pera. Dito po sa Kupang meron na. Sa Mandaluyong meron na. Ito pong World App na to ay kinukuha nila yung iris ng mata mo. Kasi yung iris ng mata natin tsaka yung fingerprints ay parehong identification yan. Yan yung biometrics. Kung kayo may mga cellphone, kagaya ng cellphone ko, hindi ito bubukas pag hindi ko ginanon sa mukha ko. Hindi ito mabubuksan ng sino man sa inyo dahil naka-biometrics to. At isa sa biometrics yung mata. Okay? So ngayon meron na. Pinapractice na tayo na magkaroon ng mga ganitong biometrics. So susunod, ang biometrics nandito na sa microchip saka dito. Kaya kung meron dyan sa Kupang at sa Mandaluyong, bibigyan lang kayo na magkano ba? 3,000 ba yan? Ha? 2,500? 900? Ay talaga naman, lagi na lang may komisyon. Sa ayuda, ganyan na nga, ganun din ba rito sa... Sa ayuda, ang bibigay ganito, pagdating sa tao, wala na, 1/4 na lang. Pati ba naman yan, kinurap pa. Okay, so huwag kayong magpakuha, mga kapatid, sa 500 o 700, 2,500 o magkano. Dahil pag nakuha yung identification nyo at ginamit yan sa kalokohan, kayo ang yari.
para kayong nagbenta ng motor, hindi pinalitan ng may-ari at gumawa ng krimen, kayo ang hahanapin. Ganon din 'yon. So hindi pa yan antichrist, hindi pa yan tatakan. Pero pinapractice na tayo dahil ang pangalan ng grupo yung ginagamit nila, World Up. Kasama, marami silang grupo pero ang pinaka-main yung OpenAI. At kung nanonood kayo ng movie, kung nanonood kayo ng Reckoning and Final Reckoning, nanonood ba kayo? Alam niyo yung AI na siya nang nagko-control. Okay? So, nandun na tayo. Kaya kung akala nyo, wala pa to, malapit na. Kaya ko kayo tinuturuan at piniprepare, malapit na itong mangyari. So, baka next week lang, Third World War na. Malay nyo. Baka mamaya. So, lilitaw na yung Antichrist. Pag-unite niya lahat ng religion, lahat ng mga brotherhood, lahat ng mga fraternity, lahat ng organization, magkakaisa. Ang church lang ang hindi sasali. Tayo. Yung tunay na church, And then sabi ng 2 Thessalonians chapter 2, magkakaroon ng massive backsliding. Alam niyo kung nagbabasa kayo talaga at nanonood ng mga news, isang grupo na Christian, kalahati na divide. Yung kalahati nag-backslide kasi tinatanggap nila na yung mga pastor nila at ministro pwedeng bakla, pwedeng tomboy, at pwedeng ikasal yung kapwa lalaki at kapwa babae. So nahati yun. Buong mundo to buong mundo. And then dito sa Pilipinas, may isang grupo, malaki, dahil yung kanilang presidente ay kapatid ng isang politicians, kinakampihan nila ito kahit hindi tama yung ginagawa. At may isang grupo, napakalaking grupo dito sa Pilipinas, nakasama sila sa Religion for Peace, world religion, nagkakaisa. Kasama Hindu, Buddhist. Christian to Hindi ako pwede magbanggit dito. Baka magkagulo-gulo. Mamaya paglabas ko dito. Ang dami nila So malalaking churches, malalaking grupo, pero dahil sa pera, yung isang grupo, kumampi sa kabilang politika dahil yung mga miyembro pala nila, mga negosyante na kinalaban ng dating administrasyon, pinagsisingil yung mga taxes, yung mga ganon. So, magbabackslide dahil sa pera, magbabackslide dahil sa politika. So ngayon, magkakaroon ng massive backsliding at lilitaw itong Antichrist. At paglitaw nitong Antichrist, yung mga hindi tunay na follower ni Jesus, believer lang, bibigayan, sasama sa Antichrist. Bakit? Kung ikaw negosyante, ikaw mayaman, may pera ka sa bangko, hindi mo na makukuha yon pag wala kang tatak. Dahil yung biometrics mo, yung account number mo, yung TIN, SSS, passport, andito sa microchip, bank account. Kung wala kang tatak, hindi ka makakapag-transact ng pera. Yung World Up na sinasabi ko, digital currency, ginagawa nila ito para kahit mahihirap, pwedeng mag-transact sa World Up na to. Okay? So, nire-ready na tayo. Ngayon, kung ikaw mukhang pera, lalo na't pinagtrabahuan mo yan, manghihinayang ka na hindi mo na magagamit. Okay? So ngayon, yung iba, marami talaga mapipilitang magpatatak. The moment na nagpatatak ka na, nagpalagay ka ng microchip, wala ka nang kawala, impyerno ka na. Okay? Impyerno ka na. Sure ball ka na dyan. So, ito yung history na inaano ko. Siguro by next week, ituturo ko naman yung spiritual aspect. Kasi prophetic tong tinuturo ko, yung prophecy, history na ngayon. Yung iba, prophecy pa yung hindi natutupad. So ngayon, paglitaw na Antichrist, hindi tayo sasali. Sana lahat. Sana all hindi sasali kay Antichrist. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Hindi tayo papatatak. And then, papatayin yung marami. Papatayin dahil kumukontra tayo sa peace and unity na maglilid sa prosperity ng mga bansa. Papatayin tayo, ipipersecute tayo habang tuloy ang evangelism. And then, pagkatapos nito, nakarinig ng lahat, Matthew 24:14, and the gospel of the kingdom will be preached to all nations, then the end will come. So nakarinig na kasi pinapatay tayo, nakatelevise sa TV, CNN, BBC. So kita ng mundo habang pinapatay, tinotorture yung ibang Christian, nagsishare. Imagine mo, ilang milyon yung nanonood, dashiran.
Ang goal lang naman ay makarinig, hindi lang naman tumanggap. Basta narinig, tapos ang trabaho natin. And then, rapture. Kukunin tayo ni Lord, ira-rapture tayo. Pag sinabing rapture, lahat ng Kristiyanong tapat, sumunod, bigla na lang mawawala dito sa lupa at magkikita-kita tayo doon sa cloud. Dadating si Jesus, nagliliwanag ang langit at kukunin lahat ng kanyang mga anak. Yung maiiwan dito, kasi ito po yung mga turo sa Bible schools, tinuro sa amin, may pre-trib. Bago daw dumating yung Antichrist, ira-rapture na tayo. Iwas pusoy ba? Ayaw ng hirap. Yung mid-trib, sa kalagitnaan ng paghihirap, ira-rapture tayo para may matira pa dahil kung hindi raw yan pipigilin ni Lord, walang maliligtas. May post-trib. Pagkatapos ng 7 years tribulation, at saka tayo ira-rapture. Anong stand ko? Anong stand natin dito sa church? Yung pre-rat rapture. Ira-rapture tayo ni Lord pag bago niya ibagsak yung galit niya sa mundo. Yung 7 bowl ng galit niya, ibubuhos niya dito sa lupa. So bago ibuhos yung galit ng Diyos, wala na tayo rito, ni-rapture na. Pero sa galit ng Antichrist, andito tayo. Kasi tayo makikipagbakbakan sa demonyong yan, sa Antichrist. So pag rapture, kinuha na tayo sa heaven, dito sa lupa naman, ibubuhos yung 7 galit ng Diyos. Okay? May turo na ganito. Pagkatapos ng rapture, yung mga maligamgam na Christian, yung mga hindi seryoso, maiiwan. At pag hindi nagpatatak at nagpapugot ng ulo, maliligtas pa. May ganong turo. May pangalawang turo naman na may second rapture. Yung mga naiwan na yan, hindi nagpatatak at nagpapugot ng ulo, maliligtas pa. Yung parable of 10 virgins, isa lang po ang rapture. Pag hindi ka nakasama sa unang biyahe, wala nang pangalawa. Isa lang ang rapture, hindi dalawa. Pag naiwan ka dito sa lupa, wala ka ng pag-asa. Okay? Kasi wala na ang Holy Spirit dito. Paano ka pa magiging matatag na Kristiyano? Wala na Holy Spirit dito. Paano mo itataguyod ang faith mo? Na nung nandito pa ang Holy Spirit, may church pa, may Bible pa, backslider ka na, lalambot-lambot yung faith mo, ngayon wala na. Paano ka magiging matibay? So yung turo na yan, kalokohan yan. Wala na pong maliligtas na mga hentil pag nag-rapture na. Except sa Israel. Iba ang treatment ng Diyos sa Israel. So darating tayo doon. So ngayon, after the rapture, nagkakaroon ng Bema judgment, giving reward sa heaven, sa according sa ginawa mo dito sa lupa, bibigyan ka ng mga rewards. Kung nag-serve ka sa ministry, marami kang nadala sa kaharian ni Lord, marami kang korona sa langit. So habang pinaparusahan yung mga tao dito sa lupa, nagdidiwang naman tayo doon at nag-graduation, nagbibigayan ng reward. And then, pagkatapos merong piging, may tinatawag na marriage supper of the Lamb, may long table, may kainan. Tapos yung wine na 2,000 years nang nakaimbak doon, iinumin natin. Diba? Kaya huwag kayo uminom dito dahil hindi kayo makakasama doon. Sayang naman. So, pagdating doon, after that graduation, babalik tayo sa earth. Ito yung second coming phase 2. Yung second coming phase 1, yun yung dumating si Lord sa ulap nakasakay, kinuha tayo. Sa second coming phase 2, babalik si Lord hindi para kunin tayo, kundi para digmain yung mga army na lumusob sa Jerusalem. Kasama tayong bababa. So during the parusa ng Diyos na 7, sa ika-6, magkakaroon ng itong false prophet at Antichrist, magkakaroon ng double cross. Mag-aaway itong dalawa. Gigibain ng Antichrist yung teritoryo ng false prophet. Walang iba kundi sa Roma. Wawasakin niya yung kingdom na yun. And then lulusubin niya ang Israel. Dahil ang Israel, nabisto siya na hindi siya ang tunay na Messiah. Bakit? Kasi naglagay ng rebulto yung false prophet sa templo sa Jerusalem, yung tinayong templo. Ay mga Hudyo, natutunan nila for 2,000 years na ang rebulto, ang idolatry ay kasuklam-suklam sa Diyos. So hindi sila gagawa niyan. So nung naglagay ng rebulto ang Antichrist, nabisto ng mga Israel, ng mga Hudyo, hindi ito ang tunay na Antichrist. Hindi ito ang tunay na Christ o Messiah. So ngayon, magre-rebelde sila. At sa galit ng Antichrist, dahil panay sugat yung kanyang katawan, walang mainom, sobrang init,
pinarurusahan sila ng Diyos, yung galit ng Antichrist at ng mga tao sa Israel ibubuhos. Magagather sila sa isang lugar doon sa Megiddo, yung tinatawag nila na Battle of Armageddon. Pero hindi talaga Battle of Armageddon dyan, yun lang yung gathering. So from Syria, dadaan sila ng Lebanon, papasok dito sa malapit sa Mediterranean Sea. Then pagdating dito sa Megiddo, magkakaroon ng konting gera, pero ang final na gera sa Jerusalem. And then, doon tayo darating kasama si Lord. Didigmain niya yung mga tao doon na lumusob sa Jerusalem dahil kalahati ng mga Hudyo ay na-exile, sa kalahati namatay pa yung 2/3, ang natira 1/3. Ito ang history ng mga Hudyo. Noong panahon ni Hitler, ang populasyon nila ay 9 million. 2/3 ang sinunog ni Hitler at pinagpapatay. Ilan yun? Sa 9 million, ilan ang 2/3? 6 million. 1/3 ang natira. At sa 1/3 na yun, dumami uli sila. Ngayon, ilan ang populasyon ng mga Hudyo? 9 million ulit. At 2/3 na naman ang mauubos sa panahon na to. 1/3 na naman ang matitira. So yun yung mga pinag-aralan natin. And then dumating si Jesus, umapak siya sa bundok ng Mount of Olives, nahati yung mga bundok na yon, and then namatay yung mga sundalo, pinatay niya, and then yung false prophet, at saka yung Antichrist, tinapon sa impyerno. Then si Satanas, nilagay sa bottomless pit, kinadena, kinulong, for 1,000 years. And for 1,000 years, yung mga tunay na sumunod kay Jesus, maghaharing kasama niya 1,000 years dito sa daigdig. Doon tayo nagtapos last week. Na-recall nyo na. May mga question ba kayo? Kasi bala kong magkaroon ng question and answer dito dahil itong topic na to, hindi madali. Pati pastor dito nahihirapan at hindi nga ito tinuturo ng maraming pastor dahil mahirap. So ngayon, naghari si Jesus sa lupa for 1,000 years, kasama tayo, at ang pinakasentro ng ating headquarters natin ay sa Jerusalem. Tandaan niyo itong Jerusalem na to, napaka-importante sa Diyos at sa mga demonyo. Kaya laging ito yung lugar ng labanan. So, for 1,000 years, walang gera, kapayapaan, kabaliktaran ito na nangyayari ngayon na paramihan ng armament. Tayo, bibili daw tayo ng mga jet fighter sa Korea, and then meron pa tayong in-order sa US. So lahat yan nag-iipon ng mga armaments. Kasi pag dumating tong Third World War, kailangan marami kang backup. Okay? Kung ang bala mo lang, ang missile mo lang na pinagmamalaki, dalawa, isa sa Batanes at isa sa Zambales, pag napaputok mo yon, tapos na. Sumpit na lang, tsaka tirador. Hindi pwede yon. Wala tayong dadamputin tayo sa kangkungan yan. So, ngayon, during that 1,000 years na bumaba si Jesus sa lupa, we will reign with Him. Lahat ng bansa, magkakaroon ng kapayapaan dahil walang demonyong nambubuyo. Lahat ng bansa tuwing Feast of Tabernacle, kailangan pumunta sa Jerusalem for worship. And then the whole earth will be filled with the knowledge and the glory of the Lord. Lahat ng tao, lahat ng bansa sa buong daigdig, alam ang katotohanan. Alam ang Bible, kilala si Lord dahil requirement ito. Okay? Okay, dito tayo nagtapos. During millennium, Isaiah 65 verse 19 to 22. Sabi dito, I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in it the sound of weeping and cry of distress. During that time, walang iyakan, walang problema, dahil walang demonyo. Alam mo yun, demonyo lang naman nagbibigay ng problema sa atin eh. Kahit may sinful nature ka, pero pag walang manunukso, control yon. Mga makasalanan pa rin yung maiiwan dito sa lupa. Tayo, glorified body na tayo nun. Remember, na-rapture tayo. Kaya nating lumipad, kaya nating lumusot sa pader. Glorified body na tayo. Pero yung mga naiwang tao dito
after the gera ng Armageddon na tinatawag nila, may mga anak yan, may mga pamilya yan na naiwan pa dito. At yung mga Hudyo na naiwan dito, meron pa din. Sabi dito, wala nang iyakan, no more shall there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not fill out his days. For the young man shall die 100 years. Wala pong mamamatay na sanggol. 100 ka na, parang bata ka pa nun. And the sinner 100 years old shall be accursed. Kung yung mga makasalanan nagpasaway pa rin, wala nang ang demonyo, pati si Satanas nahihiya sa kanila, 100 years ka na, pero sumpa ka pa rin. Verse 22. Like the days of a tree, shall the days of my people be. Kagaya ng mga puno, ganun kahaba ang buhay ng mga tao sa panahon na to. And my chosen shall long enjoy the work of their hands, kagaya ng puno. Ilang taon ba nabubuhay ang mga puno? Ilan? Kung hindi po putulin, aabot ng thousands yan. In the book of Genesis, ito po yung pinakamatandang taong nabuhay. Methuselah, nabuhay siya ng 969 years. Kaya niyong mabuhay ng ganyan? Naalala ko, yung asawa ni Abraham na si Sarah, 90 years old na, beautiful pa. Pinagnanasaan pa ng mga hari. Ganito po ang itsura nito. Kahit matanda ka na sa edad, pero sa itsura, bata ka pa. Parang yung katabi mo lang, tingnan mo. Sabi ganun no? Sabi, na-shock bigla. That's all the days of Lamech. Si Lamech, 777 years. Si Noah, 950 years. So yung mga tao, lalo na yung mga Israelita, during that 1,000 years, ganun din ang haba ng kanilang edad. Grabe, no? Hindi ba nakakaboring yun? Walang problema, walang gera. Uunlad ang mundo. Payapa. Tapos si Lord nandito sa daigdig. Utopia will happen on earth. Ano ba yung utopia? Perfect world. Perfect environment. Sabi dito sa Isaiah 65:25, the wolf and the lamb shall graze together. Ang paboritong kainin ng mga wolf at saka ng mga lion ay yung mga tupa. At hindi lang tupa, lamb, maliit na tupa, tender, malambot, madaling ngasabin. Pero sa panahon na yon, yung wolf at lamb ay magkatabi lang, kumakain ng damo. Hindi cannabis po, damo. Okay? Hindi cannabis sa tiba yung sinasabi ko. The lion shall eat straw, yun nga, damo. Hindi yung straw na plastic, wala nang plastic doon, lahat po original. Lahat totoo. Parang tulog yung katabi mo. The ox, like the ox, and the dust shall be the serpent's food. They shall not hurt or destroy in my holy mountain, says the Lord. Isaiah 11, the wolf shall dwell with the lamb. Kasama silang nakahiga at namumuhay, walang kagatan, walang away. The leopard shall lie down with the young goat. Tingnan nyo lamb, young natupa yon. Yung goat din, young din. Ibig sabihin, malambot, sarap ngasabin, kagatin. Pero yung mga lions at saka yung mga leopard that time, friends sila. Hindi sila kakainin. The calf and the lion and the fattened calf together, and a little child shall lead them. Yung anak na maliit, dadalhin yung mga leon tsaka mga leopard, gagawin niya lang kuting-kuting yan. Mga parang stop toys lang. At yung mga ahas, ginagawa niya lang laruan. Sabi dito, the nursing child shall play over the hole of cobra. Imagine mo, cobra kalaro ng anak mo. Di ba? And the weaned child shall put his hand on the adder's viper's den. Yung kulungan ng viper, yung pag kinagat ka, patay ka kagad, wala lang. So ganito ang itsura ng 1,000 years. Walang away pati sa mga hayop. Walang gulo, walang pollution. They shall not hurt or destroy in my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the water covers the sea.
So for 1,000 years na payapa, maunlad ang daigdig, si Jesus ang naghahari sa lupa at tayo yung mga governors, tayo yung mga presidente, tayo yung mga hari, tayo yung mga namumuno sa buong daigdig, payapa ang mundo. Ito na yung pinapangarap ng marami. Yung kinakanta ni John Lemon na no peace, no war, all peace. Di ba? Kaya lang yung kanyang kanta patungkol sa pag-unite na Antichrist. Pero ito yung tunay na kapayapaan sa daigdig. Gusto nyo maranasan to? At ikaw, hindi ka na rin nagtatrabaho that time, ha? Wala ka ng negosyo that time. Kasi ang buong mundo atin to Tayo naghahari dito. For 1,000 years. Na-imagine nyo ba to? Sa palagay mo, saan ka nakapwesto for 1,000 years? Ano ang position mo sa 1,000 years? Sige, imagine niyo nga. Saan ka? Governor ka? President ka? King? Barangay Tanod? Bantay sa gate namin. Saan ka? Depende sa paglilingkod mo sa Diyos ngayon. Depende sa lawak na influence mo at sa dami mong nadala kay Lord. Yun ang magiging position mo sa 1,000 years. Okay? Forward. Ano mangyari pagkalipas ng 1,000 years? After the 1,000 years, Revelation 27:9, when the 1,000 years come to an end, tapos na. Tapos na yung kapayapaan sa mundo. Tapos na yung kaunlaran. Walang gera, pati yung mga hayop hindi nag-aaway-away. Peace to all men. Then, pakakawalan si Taning. Satan will be let out of his prison and he will go out to deceive the nations again. Called Gog and Magog in every corner of the earth. Maraming nagtuturo, litong-lito sa Battle of Armageddon, sa Battle of Gog and Magog, lahat na lang ng gera, pinaghahalo nila yung timpla. Ang Battle of Armageddon, na hindi ko nga tinatawag na Battle of Armageddon yan, the battle in the Valley of Jehoshaphat sa Jerusalem, at ito magkahiwalay. So hindi nila naintindihan na magkahiwalay ito. Pero ayon sa Book of Revelation, magkahiwalay ito. So, after 1,000 years, lalabas si Satan, pakakawalan ko. Ikaw ba naman nilaglag sa bottomless pit ng 1,000 years? Anong pakiramdam mo? Sige, 1,000 years ka nalalaglag. Sigaw ka ng sigaw, tili ka ng tili, nabading ka na hanggang sa 1,000 years, malapit na. 900 na, 901, 902, 903. Siguro bilang na lang ng bilang si Satan noon. And then 1,000. Ay, salamat, 1,000 years. And then, pinakawalan. Ano, masaya siya? O galit? Masaya siya nakalabas, pero galit siya sa nangyari sa kanya. So, maghihiganti siya. Pupunta na naman siya sa buong daigdig. Lahat ng hari pupuntahan at lolokohin niya na naman. And then, iipunin niya itong mga to. Ang tawag dito sa laban na to, gerang ito, the Battle of Gog and Magog. He will gather them together for battle, a mighty army as numberless as sand along the seashore. Grabe, buong mundo, lahat ng army. May army pa rin pero walang gera. Yung maintenance lang doon sa area nila, under us, nandoon pa rin sila. Pero this time, mag-aalsa na naman sila. And I saw them as they went up on the broad plain of the earth. Tandaan nyo nung nagkaroon ng Battle of Armageddon, Jehoshaphat, maraming bundok ang nagiba. At yung bundok lang sa Jerusalem ang naiwan. Kaya sabi dito, ang lawak ng plain. Buong mundo lulusob uli sa Battle of Gog and Magog papuntang Jerusalem. Sabi dito, the plain of the earth and surround God's people and the beloved city, Jerusalem. But fire from heaven came down on the attacking armies and consume them. Nagpaulan si Lord na apoy, tapos. Tapos ang laban. Ngayon, nakasulat din ito sa lumang tipan. Ilang libong taon o ilang daang taon, sinulat ito ni Propeta Ezekiel. The same story. Sabi dito, another message that came to me, sabi ni Ezekiel, from the Lord, Son of man, turn and face Gog
of the land of Magog. Diba? Battle of Gog and Magog. The prince who rules over the nation of Meshech and Tubal. Sabi na ibang nagtuturo, Moscow daw yan. May posibilidad, pero nung tinuro ko sa Book of Revelation, panoorin nyo na lang, isang lipi ng mga tao ito, bandang Iraq. And prophesy against him, give him this message from the sovereign Lord, Gog, I am your enemy, I will turn you around and put hooks in your jaws to lead you out with your whole army, your horses and charioteers in full armor, a great horde armed with shields and swords. Persia, yung Persia po Iran, forever nakaaway talaga ito ng Israel eh. At saka yung Palestinians. Ethiopia and Libya will join you too with all their weapons. Gomer and all its armies will also join you, along with the armies of Bet Togarma from the distant north. Ang north po yung Russia banda, Turkey, and many others. Ezekiel 38:14-16. Son of man, prophesy against Gog, give him this message from the sovereign Lord. When my people are living in peace during 1,000 years, payapa ang Jerusalem, payapa ang buong mundo. Then you will rouse yourself, you will come from your homeland in the distant north. Kaya nga may posibilidad na Russia nga daw ito. With your vast cavalry, your mighty army, you will attack my people Israel, covering their land like a cloud. Tingnan niyo ha, ganon karami like a cloud. Pero sa Book of Revelation, like sand in the seashore. Parehas lang yung meaning. Maraming mga ulap, maraming buhangin. So parehas lang ang description. Ibang word lang yung ginamit. And then sabi dito, covering the land like a cloud, that time in the distant future, I will bring you against my land. Everyone watches, and my holiness will be displayed. Pagdating ng araw na to, the nations will know that I am the Lord. 22. I will punish you and your armies with disease, bloodshed. I will send torrential rain, hailstone, fire, and burning sulfur. Mas kompleto dito. Pero take note, fire. And then, Ezekiel 39:6. I will rain down fire on Gog and all your allies who will live safely on the coast. They will know that I am the Lord. Pauulanan ni Lord ng apoy, sabi ni Ezekiel. Ano sabi naman ni John sa Book of Revelation? Ha? Sa baba. But fire from heaven came down. Parehas hindi? Parehas. Kaya alam niyo, ang Bible, loko-loko na lang at tanga talaga yung hindi maniniwala dito eh. Kasi yung meditation ko this week, yung Book of Daniel, inisa-isa niya yung mga kingdom na nalilitaw sa mundo, at pati si Antiochus Epiphanes, dinescribe niya, hindi binigyan ng pangalan, pero in description. Sabi ko, grabe yung fulfillment, saktong-sakto. Paano naman magkakamali ang Bible? Diyos ang gumawa nito, ginamit lang tao. Pag hindi ka naniwala sa Bible, ewan ko sino pang paniniwalaan mo. Dahil lahat ng nakasulat ditong prophecy, exactly tupad. Parang pagbiyahe mo ng Japan, pag sinabing 10:35, nandoon yung tren. Walang sobra, walang kulang. Ganito to eh. Sakto eh. So itong Battle of Gog and Magog, pauulanan ni Lord ng apoy itong mga lumusob sa Israel. Then what's next? Ha? Ano susunod? Gusto niyo pang malaman? Tama na. Sobra na eh. Okay, dito ako magtatapos. Tutuloy ko next week. Sabi dito sa 2 Peter 3:5-7, they deliberately forget. Kasi ang pinag-uusapan yung pagbabalik ni Lord. Ang sabi ng mga skeptic, ang tagal nyo na sinasabi yan, 2,000 years ago, hanggang ngayon, wala naman nangyayari, hindi pa rin bumabalik. Ang sabi ni Pedro, hindi nyo ba alam ang isang araw, 1,000 taon sa Panginoon? At kaya siya hindi pa bumabalik dahil gusto niyang lahat mabigyan ng pagkakataong magsisi. Okay? Then, verse 5, they deliberately forget that God made the heavens long ago by the word of His command. And He brought the earth out of the water and surrounded it with water. Bakit yung mga tao noon umaabot ng 900 years?
1,000 years. Kasi walang pollution, number one. Kasi walang junk foods. Walang fast foods. Okay? And then, ito. Ang earth, napapaligiran ng tubig. May dagat sa kapaligiran ng earth. Pag tama ng sikat ng araw, nasasala yung heat at saka yung radiation, kumakalat sa buong daigdig at ang climate sa earth, walang summer, winter, spring, or fall. Wala. Malamig lang, kalmado lang. Kaya sabi ng Genesis, si God naglalakad sa garden, tangaling tapat, in a cool of the day. So, humahaba ang buhay ng tao nung time na yon kasi ang ganda ng environment. Cool na cool talaga. And then, nang dumating yung flood, yung tubig sa langit, bumagsak lahat dito. At yung tubig sa ilalim ng earth, alam niyo ba, ang lupa ay nakapatong sa tubig. Kaya pag nagbutas ka dyan, naglagay ka ng tubo dyan, may lilitaw na tubig. Ayan sabi ng Bible. Sabi dito, He brought the earth out from the water. Water, earth. And then, surround the earth with water. Clear ang Bible? Nung binuhos yung flood ni Noah, lahat ng tubig sa taas bumaba at yung tubig sa ilalim lumabas, lubog ang buong mundo hanggang sa tuktok ng Mount Everest. Ngayon, mamabasa mo sa Facebook, sabi ng mga nagsusulat doon, bakit may mga limestone at mga shell sa tuktok ng Mount of Everest? Ha? Hindi mo alam Bible? Parang ganun lang yan eh. Hindi mo alam yung classified, hindi mo alam yung confidential meaning. Hindi mo alam kung ano nangyari sa Bible. Nawasak yung earth. Yung mga bundok, wala yan dati. Galing yan sa baba. Kaya yung mga seashells, umakyat doon o sumabog doon. Kaya yung tuktok ng Mount Everest na yan ay may mga patay na mga shells at mga isda. So, kung alam mo ang Bible, di ka na mag-iisip, di ka na magtatanong eh. Kasi nakasulat yan sa Bible. So ngayon, sabi dito, ang earth surrounded by water. Then he used the water to destroy the ancient world with mighty flood. Ito na nga, yung panahon ni Noah. After ng flood, ang edad ng tao, bumagsak. Si Abraham, 100 plus lang. Ang pinakamatanda na nabuhay after the flood, 120. Laki ng binaba dahil nagkaroon na ng climate change, nagkaroon na ng radiation. So ang sabi dito, and by the same word, the present heavens and the earth have been stored up for, tubig ulit? Fire na. Gugunawin uli ang daigdig, hindi na tubig, apoy. Okay? They are being kept for the day of judgment when the ungodly people will be destroyed. Nung pinaulanan ni Lord yung mga lumusob sa Israel sa Battle of Gog and Magog, ito yun. Ito yun. Tuloy-tuloy na yung pagkasunog ng buong mundo. At ang sabi dito, but the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Then the heavens will pass away with terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire. Marami nagsasabi na ang araw ay malapit ng mamatay. At pag namatay ang araw, sumasabog yan. Mga stars. Sa araw na to, lahat yan sasabog. Walang matitira. The earth and everything on it will be found to deserve judgment. On that day, He will set the heavens on fire. So hindi lang itong daigdig, hindi lang yung mga taong lumusob, buong daigdig at buong universe. And the elements will melt away in the flames, but we are looking forward to the new heavens and new earth He has promised, a world filled with God's righteousness. Gugunawin ng Diyos ang buong mundo. Ang buong kalawakan, ang buong universe. Walang matitirang Saturn, walang matitirang Mars, walang galaxy maiiwan, lahat dissolved. And God will create a new things. Ito yung ending, pero meron pang kasunod. Abangan sa susunod na kabanata. Okay, palakpakan natin sila. So, tuloy po natin next week. Tayo. So, are you ready for this? Ako, na-excite ako pag tinuturo ko to. Kasi pag binabasa ko nga, na-excite ako. Sabi ko, ito yung ending. Ito yung ending ng kwento ng Bible, na hindi ito kwentong kutsero.
Na sinasabi ng ibang mga atheists na, ano lang yan, kwento-kwento lang yan. Teka lang, kagabi na pakinggan ko, 80% ng mga prophecies ay natupad na sa Bible. And then sa end time prophecies, ang natitira na lang yata na hindi pa natutupad, sabi niya mga 8 na lang. At natupad yan perfectly. Then sasabihin mo, hindi totoo yan. Darating yung time, gagawa si Lord ng bagong langit at lupa. Pagkatapos ng 1,000 years na to, doon na tayo titira forever and ever and ever. Wala nang hirap, walang lungkot, walang sakit, walang kapansanan, walang iiyak, walang luluha, walang masasaktan. Masayang buhay. Kailangan makasama ka dun. Sabi mo sa katabi mo, kailangan makasama ka dun. Kaya mag-ayos ka na. Mag-ayos ka na. Magtino ka na ngayon pa lang. Amen. Sino po yung mga first-timer natin na ngayon lang naka-attend dito? Taas nga po ang inyong kamay. Wagayway po. May meron ba tayo dyan na mga bago? Ayan. Sige nga, kung meron po, punta po kayo dito. Tapos na tayo, ipagpe-pray ko lang kayo. Magka-closing prayer po tayo. Punta po kayo dito at I just want to pray for you. We will bless you. Sige po. Kung merong nag-invite, samahan nyo yung nag-invite. Kung wala naman yung mga ushers natin dyan, pakisamahan nyo sila dito. Yan. Si tatay, okay na yan dyan. Okay na siya dyan. Dito na lang po kayo. Sige. Harap po kayo sa akin. Tayo kayo dito. Ayan. God bless you po. So kami po dito ay, sige, harap po kayo sa akin. Harap kayo sa akin. Kami po ay tinatawag yung grupo namin na Juhia. Ang meaning po nito ay Jesus Our Hope International Assemblies. Wala po kaming tinataas ditong any religion. Wala po kaming inaalok sa inyo na lipat kayo rito sa amin. Wala po. Basta kami dito sa Juhia, kung ano yung tinuturo ng Bible, yun lang. Kaya nga every time I will teach, laging merong supporting verses. Merong evidence kung saan ito matatagpuan. Hindi ako magsasabi dito anything na wala sa Bible. Kaya lagi ko sinasabi, pag nasa Bible yan, paniwalaan mo. Pag wala, wag. So kaya may mga ganyan. Laging merong mga supporting verse para alam natin, sa Bible kinuha yan. Hindi yan dinampot lang sa pambalot ng tuyo o kung saan man. So sa Bible yan. So dito po, Bible lang kami. Dahil we do believe, kung ikaw'y tunay na Kristiyano ay kiniklaim mo na Christian ka, you need to follow the teaching of Jesus Christ. At yung teaching na yun sa Bible lang matatagpuan. So, Bible lang, kaya kanina nakalagay dyan, Bible lang, Jesus lang. And then, ang tinuturo namin dito, there is only one Savior, Jesus Christ. Dito sa church na to, umaten man kayo ng 10 taon, di kayo maliligtas. Dahil ang kaligtasan ng tao, wala sa grupo, wala sa sekta, wala sa Juhia. Ang kaligtasan ng tao na kay Jesus lang. Siya lang yung daan patungo sa langit. Siya lang yung daan sa kaligtasan. At sa dulo ng kwento nito na pinag-aaralan natin, ang mga nakasama dito, yung mga sumunod lang kay Jesus. Nagsisimula ito sa pagtanggap and then susunod tayo. So napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. Bagamat ang demonyo, ang pangit ng plano, pero sa dulo, pagkasama natin si Jesus, pasok tayo sa langit. Pasok tayo. So, before we close, tanggapin po natin si Jesus kasi siya yung ticket eh. Kung babiyahe tayo sa isang lugar, kailangan natin ng ticket. Kailangan natin ng visa. So, sa langit, ang visa, ang passport at ang ticket natin, walang iba, si Jesus lang. So, magpipray po tayo, tanggapin natin si Jesus sa puso natin. For whatever happen, handa tayo. So, let's bow our head. Let's close our eyes. Taas natin yung isang kamay natin kay Lord. Tanda na, Lord, andito ako. Gusto kitang tanggapin sa buhay ko. And sumunod po kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Ngunit Panginoon,
Ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, iligtas iligtas mula sa aking mga kasalanan. mula sa aking mga kasalanan. At sa iyong pagbabalik, At sa iyong pagbabalik, dalhin ako dahilin ako diyan sa kalangitan. dyan sa kalangitan. Sa oras na to, Sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo, sa pagliligtas mo, at sa pagmamahal mo at sa pagmamahal mo na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Salamat, Lord, sa mga taong ito na lumapit sa iyo. Ngayon, anak mo na sila. Ang langit ay para sa pamilya ng Diyos. Ang langit ay para sa mga anak ng Diyos. Kaya sila, Panginoon, ay tagalangit na. Pagdating mo, kasama sila, Panginoon. I pray lang na mula ngayon ay magtuloy-tuloy sila sa kanilang journey, Panginoon, na kasama ka. I pray na kung ano man ang nagtulak, bakit sila napadpad dito, kung ano mang mga pangangailangan, kung ano mang mga sitwasyon, Lord, ikaw ang kumatagpo dito at ikaw ang magpatunay sa kanila na ikaw ay Diyos namin na mapagmahal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagsabing walang imposible sa iyo. Ano man yung kalagayan, ano man yung hinihiling, ano man yung sitwasyon, katagpuin mo sila. At bigyan mo sila ng mahigpit na yakap kagaya ng ginawa mo sa prodigal son na umuwi. Niyakap mo at winelcome mo. At sa lahat ng napakinggan namin kanina, sa lahat ng nandirito, Panginoon, ito ay paghahanda, ito ay pagpapaalala na isang araw darating ka. Na isang araw ang mundong ito ay magugunaw at mawawala. Kung ano lang yung ginawa namin para sa iyo, yun lang ang mananatili. Kung ano lang yung paghihirap na binigay namin para sa kaharian mo, yun lang ang madadala namin sa langit. Hindi yung mga negosyo, trabaho namin, hindi yung pera namin, bahay namin, wala kaming madadala sa langit, kundi yung anumang ginawa namin, mabuti, tama dito sa lupa. Kaya I pray, make us ready, make us excited sa lahat ng mga darating sa mundong ito. Patibayin mo ng aming faith na kahit dumating yung hirap na yan, Panginoon, hindi kami bibitaw sa iyo. Salamat, Lord, pagpalain mong bawat isa sa linggong ito, patuloy naming maranasan ang pagpapala mo, ang breakthrough mo, at ang kabutihan mo. We give you praise, Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po.